Madam, ikaw, bakit ka naman lumabas para mangolekta ng mga bote? Fe, hindi ba't sinabi ko sa'yo, kapag nagtatrabaho ka, tawagin mo akong Chunfang, hindi madam. Madam, paano ako makakahiyang gawin yon? Mayroon kayong Shouchang Group na nagkakahalaga ng daang bilyon. At ang panganay na binata ay napakagaling na tao. Paano ko magagawang? Tawagin ka sa pangalan mo. Ano nang ikinatatakot mo? Kumusta naman si Fei Yuan? Malapit na siyang grumaduar. Kailangan kong bilhan siya ng mga bagong damit. Ang gwapo niyang tignan doon para sa kanyang larawan sa pagtatapos. Talagang maganda ang kalalabasan. Tingnan mo, kung makakakuha pa ako ng 2 bote ngayon, may ipon na ang perang ito. Madam, sa isang salita mo lang, ang panganay na binata ay bibilhan ka ng 10 tindahan ng damit. Ano nang gagawin ko sa 10 tindahan ng damit? Ano nang kailangan ko? Ang gusto ko ay maging matagumpay at responsable ang anak ko. Pag-usapan nga natin yan. Ang kumpanya ng panganay na binata ay magkakaroon ng pampublikong pag-aalok sa ibang bansa ngayon. Nasa balita lahat, dapat mong makita. Hindi magiging posible ang IPO ng kumpanya kung wala ang dedikasyon ng lahat ng aming empleyado. Ngunit, gusto ko ring pasalamatan ng aking ina. Kung hindi dahil sa pagpapalaki niya sa akin, hindi ko sana natamo ito ngayon. Itong si Mingrui, talagang kahanga-hanga. Kaya naman ang pangalawang anak natin ay kailangan ding mapalaki ng maayos. Itinago ko ang aking pagkatao mismo dahil gusto kong lumaki siya sa karaniwang kalagayan para kapag minana niya ang aming Shouchang Group, maaari niyang tratuhin ang mga empleyado ng may normal na pag-iisip at hindi malimutan kung saan siya nanggaling. Madam, talagang pinaghirapan mo ng husto para sa pangalawang binata. Sana sa hinaharap, kapag minana na ng pangalawang binata ang kumpanya, tiyak na gagantihan niya ang iyong pagmamahal bilang ina. Si Fei Yuan ay mabuting anak, gagawin niya yan. Bilis, 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 dalhin mo ako sa paaralan. Ang seremonya ng pagtatapos ni Fei Yuan ay malapit nang magsimula. Ipagbili mo muna ang mga boteng ito. Kailangan kong bumili ng damit para kay Fei Yuan. Madam, sandali. Ako ang magdadala sa'yo. Mabilis ang sasakyang ito. Hindi ka mahuhuli. Maayos na ang buhay ko ngayon. Ano man ang gusto mo, sasabihin mo lang. Mabibigyan mo ba talaga ako ng 1 milyon? Siyempre. Kilala mo ba ang Shouchang Group? Malapit na nilang bilhin ang kumpanya ko. Pagdating ng panahon, hindi lang 1 milyon. Maaari kitang bigyan. Kahit 10 milyon. Ngunit, kailangan mong putulin ang ugnayan sa hamak at mahirap na inang ampon na tagalinis. 10 minuto na lang, makakarating pa rin ako. Excuse me, estudyante. Pasensya na sa abala, pero gusto ko lang itanong, yung graduation ceremony ng computer science major ngayong taon, saan po gaganapin? Saan po gaganapin? Hindi mo pa ba alam? May mayamang dumating sa Computer Science Department. Binuok nila ang buong St. Hao Hotel. Lahat mula sa buong CS Department ay doon na nagmamadaling pumunta. Talaga? Pero, hindi sinabi ng anak ko sa akin. Baka hindi siya umabot, kagagaling ko lang din malaman. Kailangan kong magmadali papunta doon. Kung hindi, malalampasan ko. Fei Yuan, nasaan ka na? Ma, nasa hotel na ako. Biglang nagbago ng lugar. Ang graduation ceremony. Kung talagang hindi ka umabot, wag na lang. Ma, paano ko naman pwedeng palampasin yon? Ma, may driver ako. Ibig kong sabihin, yun. Sumakay ako ng taxi. Tiyak na aabot ako ng driver. Doon sa tamang oras. Ikaw si Fei Yuan, tama ba? Ito yung kwintas na binili mo. Narinig ko para daw sa nanay mo. Tama ba? Ang bait-bait mong anak. Fei Yuan, regalo mo sa kinto. Ay, ikaw naman, hindi ka pa nga graduate. Saan ka kumuha ng ganyang kalaking pera? Pero kung may pagmamahal kang ganito, kontento na ako. Ma, mali yata ang narinig mo. Anong kwintas? Abala pa ako dito. Magpapatong muna ako. Fei Yuan, yung batang yon, gusto niya akong bigyan ng sorpresa. Ang bait talaga niya. Pumunta ka agad sa St. Hao Hotel. Hindi ko pwedeng palampasin to. Ang graduation ng anak ko. Opo, ma'am. Ma, pasensya na. Pero, papatawarin mo ako, di ba?
Regal Crest Hotel. Hindi ba parte ito ng kumpanya, ng grupo natin? Mag-usisa ka mamaya para malaman kung sino ang nag-book ng hotel ngayong araw. Bayaran mo na ang bill. Sabihin mo lang, si Feyuan ang magbabayad. Nauunawaan ko po. Ginang, habang papunta rito, may natanggap akong balita na nakauwi na mula sa ibang bansa ang panganay na anak, partikular para dumalo sa graduation ng pangalawang binata. Napakaganda naman yan. Ganito dapat ang pamilya. Malapit sa isa't isa. Kung hindi, kapag tapos na ang graduation ni Feyuan, sasabihin ko sa kanya ang totoo kong pagkatao at ibibigay ko ang Sterling Corp. Sa kanya, ano sa palagay mo? Napakaganda po noon. Ginang, matagal na kayong nagtatrabaho bilang tagalinis. Sa wakas ay makakapagpahinga na kayo. At saka, nakikita ko naman na ang pangalawang binata, si Feyuan, ay mabait at magalang. Binilhan pa nga kayo ng regalo para sa araw ng mga ina. Sa hinaharap, tiyak na magiging isang mabuting boss siya. Bilang isang ina, ito lang ang hiling ko. Ginang, ito ang blusa na inipon ninyo para kay Feyuan habang nagtatrabaho bilang tagalinis. Huwag po ninyong kalimutan ito. Nangako ako kay Feyuan. Kapag nakalimutan kong dalhin ito, tiyak na malulungkot siya. Sige, kailangan ko nang umalis. Kailangan kong magmadali papasok. Graduation ko ngayon, ang mga nagawa ko sa araw na ito. Bukod sa sarili kong pagsisikap, sa buong paglalakbay, ang taong dapat kong pinakapasalamatan ay ang aking nanay. Sa mga taong ito, marami talaga siyang isinakripisyo para sa akin. Ang kwintas na ito, ang inipon ko, sa pamamagitan ng mga part-time job sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo. Nais kong ibigay ito sa pinakamamahal kong ina. Ikaw pala. Ang tagal na nating hindi nagkita. Huwag mo akong sisihin. Ni hindi ko nga alam kung sino ang tatay mo. Babae lang ako. Nag-iisang nagpapalaki ng bata. Paano ako mabubuhay? Pigilan mo. Paano mo nagawang iwanan lang ang bata sa tabi ng kalsada? Masyadong mapanganib iyon. Akin ang batang ito. Gagawin ko ang gusto ko. Wala kang say dito. Mahalaga rin ang buhay ng batang iyon. Ganyan ka ba mag-ina? Ay, ang yabang-yabang mo naman. Ha? Ikaw na ang magpalaki sa bata. Hayaan mo na lang ako. May koneksyon tayo. Mula ngayon, ako ang nanay niya. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para hanapin ang anak ko. Siyempre, salamat sa pag-aalaga kay Feyuan sa lahat ng mga taong ito. Pero mula ngayon, kasama na niya ako. Magiging maayos ang buhay niya kung ayaw mong magkaproblema. Huwag mo na siyang kontaken pa. Ang pagkakaroon ng nanay na tulad mo ay magtutulak lang kay Feyuan sa maling landas. Bukod pa riyan, hindi ka kikilalanin ni Feyuan bilang nanay niya. Talaga lang. Sige, magpustahan tayo. Tingnan natin kung sino talaga ang itinuturing ni Feyuan na nanay niya. Ethan. Nanay, bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi kong, huwag kang pumunta? Graduation mo ngayon. Paano ko to palalampasin? Siyempre, kailangan nandito ang nanay mo. Ethan. Ito ang totoong nanay mo. Siya. Alam mo namang siya ang totoong nanay ko. Bakit ka pa pumunta ngayon? Para mapahiya ako? Ethan. Ano nang sinasabi mo? Ano na nagawa kong mali, anak? Ngayon ang graduation ni Ethan. Inarkila ko ang buong Grandier Hotel para ipagdiwang siya. Ikaw. Ang gasgasan ng suot mo. Sinasadya mong mapahiya si Ethan, di ba? Malinis naman ang mga damit na to. Paano naging gusgusin? Ethan, tingnan mo. Pinag-ipunan ko para mabili mo ang mga bagong damit na to. Kahit na wala akong suot na mamahaling tatak, ang blusang ito, napakamahal talaga nito. Alam mo ba kung magkano? Ang suit na suot ko, 47,000 dolyar. At ang shirt, ang leather shoes. Lahat ng mga to, kahit hindi ka kumain o minom sa loob ng 10 taon, hindi mo yan maipon. Ang mga binigay mo sa akin ay hindi na sapat para sa akin. Paano ka naging ganito?
Hindi ba't dati sinasabi mo na ako ang nanay mo na ako eh? Ang nakaraan? Ang nakaraan? Sa nakaraan ka ba? Mabubuhay habang buhay. Gets ko na. Akala mo mayaman ang totoong nanay ko. At magiging, akin mo na ako, kaya gusto mong kumita ng pera. Sa akin, di ba? Hindi ganoon. Pag-iisip ng mahirap, akala mo hindi ko naiintindihan. Bibigyan kita ng pera. Pero kapag kinuha mo na ang pera, wala na tayong relasyon. Pagkatapos, huwag mo na akong istorbohin kailanman. Sapat na ba yan? Ethan, Sapat na ba? Ethan, ako. Tinatanong ko kung sapat na ba? Tinatanong ko kung sapat na ba? Ethan, nanay mo ako. Huwag mong kalimutan, ako'y ampon lamang, hindi iyong tunay na anak. Pero pinaghirapan kitang alagaan sa loob ng 23 taon. Hindi mo ba naaalala ang lahat ng mga taong ito na pinalaki kita? Siyempre naaalala ko, hindi ba't binigyan kita ng pera? Magkano ang nagastos mo sa pagpapalaki sa akin? Mababayaran ko lahat iyon. Hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko lang bumalik ang masunurin. Maayos na anak na minsan ay mayroon ako. Ano ang silbi ng pagiging maayos at masunurin? Tulad mo, namumuhay sa kahirapan, nagtatrabaho bilang tagalinis o naghahatid ng mga package. Sabi ng aking ina, kung kilalanin ko ang aking tunay na pamilya, magiging mayaman akong tagapagmana ng ikalawang henerasyon. Wala nang mga kaklase ang maglakas loob na tuyain ako dahil mahirap. Kapag ang kumpanya ng aking ina ay makuha ng Shuchang Group, maaari akong maging manager doon. Mabibigay mo ba sa akin ang lahat ng ito? Shuchang Group General Manager. Kaya pala ganito ang trito ni Zhang Fei Yuan sa kanyang ampon na ina. Palang, ang kanyang tunay na ina ay medyo makapangyarihan. Tayong lahat ay magkaklase. Maganda sana kung makakuha tayo ng trabaho bilang junior employee sa Shouchang. Pero siya ay tumataas sa tuktok, nagiging general manager. Kaya naman pala niya iwanan ang kanyang ampon na ina. Tama, ang aking sariling kumpanya ay malapit nang makuha ng Shouchang Group. Hindi lang ito magkakahalaga ng daan-daang milyon. Ang kinabukasan ni Fei Yuan ay magiging maliwanag. At ikaw, ano ang maibibigay mo kay Fei Yuan? Nanay, ayos ka lang ba? Kung maglakas loob kang hawakan ng aking ina muli, huwag mong sisihin ako kung magaspang ako. Para lang sa isang maliit na posisyon ng General Manager sa Shuchang Group, ganito ang trato mo sa akin. Nanay, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Basta't handa kang bumalik, maaari kitang patawarin. Ang kasunduan sa paglipat ng kumpanyang ito ay may bisa pa rin. Ang kasunduan sa paglipat ng equity ng Shuchang Group. Lahat iyon ay para sa akin. Nandito ka na pala, Panginoon. Espesyal akong umuwi mula sa ibang bansa para lang dumalo sa seremonya ng pagtatapos ni Fei Yuan. Aabot pa naman ako, di ba? Aabot ka po. Kakapasok lang po ng ginang kanina. Sa palagay ko ngayon, kasama ang pangalawang Panginoon. Naghihintay sila sa iyo sa loob. Ang kasunduan sa paglilipat ng pag-aari ng Shuchang Group. Para sa akin ang lahat ng ito. Ngayon ang iyong seremonya ng pagtatapos. Ito rin ang regalo ni nanay sa iyo. Fei Yuan, hindi dapat itinago sa iyo ni nanay. Sa totoo lang, Nagsawa ka na ba sa iyong pag-aasta? Sa anong karapatan mo inilipat ang Shuchang Group? Sa akin, sino ka ba? Akala mo ba ikaw ang chairman ng Shuchang Group? Ng Shuchang Group? Sinabi sa akin ni Fei Yuan, isa ka lang, tagapaglinis ng kalye, para mabawi si Fei Yuan. Nagawa mo pang maggawa ng pekeng kontrata, kaya mo palang gumawa ng ganoon. Talagang walang hiya. sa kontratang ito, nandito ang selyo ng chairman ng Shuchang Group na, pwede ba? Pwede rin ba itong pekin? Nanay, ang selyo ng chairman dito, parang totoo. Ito nga ay, ang selyo ng chairman. Pwede ba? Nanay, ano ang ginagawa mo? Peke dapat ang selyong ito. Hindi mo ba alam, ang hotel na ito, ay pag-aari ng Shouchang Group, kung malaman ng chairman, na gumawa siya ng pekeng kontrata. Madadami tayo. Tama ka, peke dapat ang selyong ito. Pinapatay mo ako, masaya ka na ba?
CJ, dahil desidido ka na, hindi ko na kailangang magpanggap ng magandang pakikitungo sa iyo. Bibirahin mo ang anak ko. Sa tingin ko ayaw mo na ng buhay mo. Hinampas mo ako. Kahit hindi ako ang chairman ng Shuchang Group, wala kang karapatan. Nahampasin ako dito. May karapatan din akong lumaban. Masamang babae ka. Hinampas mo ang nanay ko. Hindi kita palalampasin, mga gwardya. Hulihin siya. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako, bitawan. Pakawalan niyo ako. Fiyuan, ang ating maraming taong pagmamahal bilang ina at anak, wala ka na bang pakialam? Kahit sino ka man, sino mang humahadlang sa kinabukasan ko, ay dapat mamatay. Hindi ka naniniwala, di ba? Tigil. Fei Yuan, anong ginawa mo? Sino ka? Ang kapal ng mukha mong saktan ng anak ko. Lumabas ka. Ma, nagdugo ka. Dadalhin na kita sa ospital. Ayos lang ako, anak. Kapag naayos na ang lahat dito, sa lugar na ito, saka ako pupunta sa ospital. Nagtataka ako kung bakit. Parang pamilyar ang itsura mo. Ikaw pala si Sofia, ang tunay na anak na nagtatrabaho sa malayo. Kaya pala, ang baho ng kahirapan mo, mula ulo hanggang paa. Ikaw pala ang anak ng babaeng ito, ha? Inaapi niya si mama sa harap mo. At nanunood ka lang? Ampun lang naman siya sa akin. Nakita ko na, ang tunay kong ina. Dahil nandito ka rin, sa harap ng lahat, puputulin ko na ang ugnayan ko sa kanya. Fei Yuan, anong sinabi mo? Sa lahat ng mga taon, kailan ba siya nagkamali sa'yo? Pinag-aral ka niya, at pinalaki ka. Ngayon gusto mong putulin. Ang ugnayan mo sa kanya, isipin mo naman ang nararamdaman niya. Hindi naman ako, tunay niyang anak. Ito ang tunay kong ina. Mayaman at makapangyarihan siya. Kaya niya akong bigyan ng mas magandang buhay. Hindi ako katulad ninyong, mga ordinaryong tao. Eksakto. Walang hiya ang nanay mo. Nakita niyang yumaman ang anak ko, kaya pumunta rito para manggulo at humingi ng pera. Payo ko sa'yo, alisin mo na siya agad. Huwag mo akong papatawag ng pulis. Pareho kayong hindi makakatakas. Humingi ng pera sa'yo si mama? Hindi mo ba alam na siya ang CEO ng Everbright Group? Hindi mo ba alam siya ang chairwoman ng Apex Group? Kaya pala kayong dalawa ay ina at anak, kayong mga walang hiya. Puro kalokohan lang ang sinasabi. Ano ang sinabi mo? Wag na, Mingrui, wala nang pag-asa yan ngayon. Kahit sabihin namin ang totoo, hindi sila maniniwala. Ang totoo, isang masamang babae at isang empleyado. Sabihin mo sa akin na ikaw ang chairwoman ng Apex Group. Yan ba ang totoo? Fiyuan, pwede mo akong itakwil bilang ina mo. Pero sana, hindi mo pagsisihan ang ginawa mo ngayong araw. Siyempre hindi ko ito pagsisisihan. Malapit na akong maging isang manager sa Apex Group. Mula ngayon, ikaw at ako ay magiging magkaibang mundo na. Manager sa Apex Group, ha? Kung may empleyado ang kumpanya, na katulad mo, hindi ba masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan ko sa mga nakaraang taon? Hello, Emerson. Mayroon bang mga plano sa acquisition ang kumpanya kamakailan? Kanselahin agad ang mga iyon. At saka, hindi kailanman papayagan ng kumpanya na may mga dayuhan na humawak ng senior management positions. Nauunawaan, chairwoman. Dahil hindi mo ako kinikilala. Bilang iyong ina, hindi na kita bibigyan pa ng suporta. Anong suporta ang maibibigay mo sa akin? Nagpapanggap ka pa rin? Ang pakikipagtulungan namin sa Apex Group ay talagang nakatakda na. Akala mo maikakansela mo yun sa isang tawag lang. Akala mo ba talaga na ikaw ang chairwoman? Ngayon, gusto kong makita kung sino ang tatawag sa akin tungkol dito. A. Punong tanggapan ng Shochang Group. Sige, salamat. Ma, tawag ba ito mula sa Shuchang Group? Hindi naman talaga nila kakanselahin ang ating partnership, di ba? Imposible. Sinabi ng Shochang Group, alam nilang gagraduate ka ngayon. Sinadya nilang magpadala ng isang tao na may malaking regalo. Darating na sila anumang minuto ngayon. Talaga? Kailan ba kita niloko? Elenan. Hindi tulad ng iba, na ang dali-daling magsinungaling. Hindi mo ba sinabing, ikaw ang magkakansela ng partnership? Sige nga, kanselahin mo. Maria,
Mabuti ang intensyon, pero bumaliktad. Narinig kong, gagraduate si Zhang Feiyuan ngayon. Kaya tinawagan ko ang kumpanya ng maaga. Tumawag ako, para magpadala sila ng regalo bilang pagdiriwang. Hindi ko inaasahan. Ming Rui, wala kang pakialam dyan. Totoong tinitingnan mo si Feiyuan bilang kapatid. Pero siya, ay wala siyang swerte para dyan. Kung tungkol sa swerteng yan, matandang bruha, sayo na yan. Pagkatapos ng lahat, ganito lang ang buhay na kaya mong abutin. Isang kahabag-habag na anak na habang buhay naglingkod sa iba. Parang daga sa imburnal. Ikaw, Ming Rui, huwag kang makipagtalo sa kanya. Nagpadala man ng regalo ang kumpanya o hindi. Gusto kong makita niya ng sarili niyang mga mata, ang mga regalong ito. At pagkatapos, ipabawi ang lahat. sino si Zhang Feiyuan? Ako si Feiyuan. Sino ka? Natatakot lang ako na baka may lagay ko sa maling lugar. Feiyuan, batang may malaking potensyal ka talaga. Narito ako ayon sa utos ng binata upang personal na ihatid ang Reg Along pampagbati sa'yo. Ang binata. Ang binata na sinasabi niya, si Ming Rui kaya? Ano ang tungkol sa binata? May kumpanya siya sa ibang bansa, pero narinig kong ang grupo ay kukunin ng sa inyo. At narinig kong ngayon ang graduation mo, kaya nga ako espesyal na pinadala para dalhin sa iyo ang Reg Along pampagbating ito. Ikaw, kilala mo ang binata? May kumpanya sa ibang bansa. Haha. Eh di siguradong hindi, yang walang kwentang si Ming Rui. Hindi ko pa nga nakikilala ang binata. Ayos lang din yan. Ang aming binata ay hindi kailanman nakikialam sa mga bagay ng kumpanya, pero pinahahalagahan ka niya ng higit sa karaniwan. Feiyuan, talagang walang hanggan ang kinabukasan mo. Nako, Manager Son, sobra naman ang papuri mo. Kapag sumali na si Feiyuan sa kumpanya, kakailanganin namin ang iyong patuloy na suporta at pag-aaruga. Nako, hindi ko magagawa. Nagtataka ako kung bakit dinala ng binata ang isang set ng Imperial Green na alahas na jade. Kaya para pala sa inyo, ginang. Alahas na Imperial Green. Nako. Para sa akin ito. Nako. Ito ay orihinal na, regalo ng anak ko, para sa kanyang nakababatang kapatid, isang regalo sa graduation. Pero si Feiyuan ay wala ng anumang relasyon sa anak ko. Wala sa inyo ang pwedeng humawak sa mga regalong ito. Ano bang sinasabi mo? Baliw ka ba o bingi? Ayon kay Supervisor Son, ito ay galing sa Shochang Group para sa anak ko. Anong pakialam mo? Akala mo ba talagang may pakialam ang Shuchang Group sa anak mo? Kung hindi dahil sa akin, paano mapapasa kanya ng kumpanya ang mga bagay na ito bilang graduation gifts? Ano ba ang nangyayari? Supervisor Son, huwag po kayong makinig sa kalokohan niya. Siya ang aking amain. Alam niyang grumagraduate ako ngayon at magiging manager na ako sa Shuchang Group mula ngayon, kaya't nag-ingay siya para lang makakuha ng komisyon. At siya ay nagpapanggap bilang ang chairman ng Shuchang Group. Purong kasinungalingan ang lahat. Ano, nakakahiya naman yan. Kung malaman ito ng chairman ng Shochang Group, kaya mo bang panagutan ng responsibilidad? Narinig mo ba yan? Ito si Supervisor Son, mula sa Shochang Group. Hindi kanya kilala. Kung magpapanggap ka ulit bilang chairman ng Shochang Group at manloloko ng mga tao, papaarestuhin ko kayong dalawa at ipapakulong. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Sino nga ba talaga ako? Ikaw. Sino yun? Hanggang kailan mo pa itatagal ang pagpapanggap na to? Ganito, ang mga tao mula sa Shuchang Group ay hindi ka nga kilala. Bakit ka pa nagpapanggap? Hindi, mababa lang ang ranggo ni Sun Yanchuan, kaya hindi niya ako nakikita. Tama na. Tigilan na yang usapan tungkol sa ina at ampon. Sayang lang sa oras. Ngayon, bukod sa pagpunta rito para magbigay ng regalo, may mas importante pang bagay. Ma, yun siguro ang kontrata ng pagbili ng Shuchang Group. Ay, ang galing. Mula ngayon, tayo na talaga ang magiging bilyonaryo. MMHMM. Mula ngayon, magkakasama na tayong magtatrabaho. Feiyuan, maliwanag ang kinabukasan mo. Basta huwag mo kong kalilimutang tulungan. Supervisor Son, napakabait niyo po. Nagkataon lang na ngayon ang aking graduation ceremony. Kung hindi kayo mag-aalangan, bakit hindi kayo manatili para sa hapunan? Kung may negosyo man, pwede nating pag-usapan ng pribado. Sige. Sun Yanchuan, nakalimutan mo ba ang mga patakaran ng kumpanya?
Hindi ka pwedeng tumanggap ng imbitasyon sa labas. Lalo na ng pribado kasama ang mga tao mula sa ibang kumpanya para tapusin ang negosyo. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang babaeng to. Parang mas lalong pamilyar. Hindi lang pangalan mo ang alam ko. Alam ko rin na sa kumpanya, 7 taon ka nang nagtatrabaho at kung paano ka naging isang supervisor. Pero ngayon, labis akong nabigo sa pagganap mo. Ay, ikaw, walang hiya kang tagalinis. Bakit nandito ka pa? Tagalinis. Nagtataka ako kung bakit parang nakita dati. Tagalinis ka pala. Nagtatrabaho ka dati sa Shouchang Group. Kaya alam mo ang pangalan ko at ang work history ko, kaya normal lang. Eksakto, syempre, ganon niya. Walang pinag-aralan at walang kakayahan. Ang ginagawa mo lang naman ay, nagwawalis ng kalye, naglilinis ng kubeta, mga trabaho ng mababang uri. Hindi mo na kailangang istorbohin siya. Halika, dito po. Ngayon, malaking araw ito para kay Fei Yuan. Ayaw kong masira ang mood dahil sa ilang mababang uri ng tao na to. Paalisin nyo sila kagad. Opo, sir. Dilat ang mga mata nyo at tingnan nyo ng mabuti. Sinong may lakas ng loob na hawakan siya? Nagpapakamatay sila. Nagpapakamatay. Ano to? Yung jade pendant sa kamay niya, parang kamukhang kamukha nung kay chairman. Ma, tingnan mo ang mukha ni Supervisor Son, ang pangit-pangit. Siguro si Zhang Chanfang at ang walang kwentang anak niya ang may gulo dito. Kaya nagalit si Supervisor Son. Anong gagawin natin? Kung si Supervisor Son, sa harap ng chairman, ay magsabi ng masama tungkol sa atin, yung usapang acquisition na to. Walang makakapigil sa pag-angat ko. Kahit dati pang nanay ko yan, wala yon. Mingguy, tigilan mo na ang pakikipagtalo sa kanila. Medyo pagod ang nanay ngayon. Ma, sumampong na naman ba ang dati mong sakit? Dadalhin kita sa ospital. Ayos lang ako. Magpapahinga lang ako sa bahay. Sawa na ako sa palabas na to ngayong araw. Ayaw ko nang ipagpatuloy ang pakikipagtalo sa kanila. Sige, uuwi na tayo. Sinong nagsabing pwede kayong umalis? Kanina pa sinasabi sa inyong umalis, pero hindi kayo umalis. Ngayon gusto ninyong umalis? Huli na. Ano pa ang gusto mo? Huwag mo akong sisihin. Sarili mo ang sisihin mo. Hindi mo dapat. Ginalit si Supervisor Son. Ganito na lang, lumuhod ka at magmakaawa sa kanya para humingi ng tawad. Para humupa ang galit niya at itong usapang to ay tapos na. Ano? Mahigit 20 taon kitang pinalaki. Mahigit 20 taon. Kahit hindi ako ang iyong tunay na ina. Ako ang iyong inang umampon sa'yo. Pinipilit mo ang sarili mong ina na lumuhod sa ibang tao. Hindi ka ba natatakot sa karma? Ginulo mo ang aking graduation ceremony at ininsulto si Supervisor Son. Yan ang pinakamalaking parusa para sa akin. Kung hahayaan kitang umalis ng ganoon na lang, ang posisyon ko sa Shouchang Group ay mapapahamak. Kaya mo bang panagutan yan? Ang punto lang, kung hindi mo matulungan ang anak ko, ayos lang yun. Pero ikaw pa ang humihila sa kanya pababa, isa kang malaking pabigat. Bilisan mo at lumuhod ka para humingi ng tawad. Ikaw. Hayop ka. Ang sampal na ito ay para sa paglapastangan mo sa iyong mga magulang. Mas masahol ka pa sa hayop. Ang sampal na ito ay para sa iyo dahil sa pagtataksil mo sa mahigit 20 taon ng lahat ng aking hirap at pag-aaruga. Nanay. Simula ngayon, wala na akong anak na katulad mo. Wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Tapos na ang ugnayan nating mag-ina. Hindi na tayo ina at anak. Tapos na. Umalis na tayo. Sige. Sino ang nagutos sa iyong umalis? Ano ang ginagawa mo? Sa liwanag ng araw, gusto mo bang pumatay ng tao? Wala na bang batas? Wala na bang hustisya? Ang pagpatay sa iyo ay magpaparumi lang sa aking mga kamay. Ang pinsalang ginawa mo sa aking ina ngayong araw ay sa hinaharap. Babayaran mo iyon ng doble. Inay, umalis na tayo. HMPH, ang dalawang malas na ito, sa wakas ay umalis na. Kung hindi sila umalis, siguradong, dudumihan nila ang buong bulwagan. Anak, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kung hindi lang dahil sa narito si Supervisor Son, hindi ko gugustuhin magkagulo. Kung hindi, ginawa ko na sana, ang babaeng baliw na yon. Nako, sige, huwag kang magalit, ngayon ang iyong malaking araw. Marami sa iyong mga kaklase ang nakatingin.
Kapag umupo ka na sa pwesto mamaya, ipaghihiganti kita ni inay. Inay, ikaw lang ang mabuti sa akin. Ikaw talaga ang aking ina. Siyempre naman. Ay nako. Supervisor son, ang dalawang nakakainis na langaw na ito, sa wakas ay umalis na. Maaari ka na ring umupo, at kumain ng mabuti, at magpahinga ng kaunti. Ano ang gusto mong kainin? Sabihin mo sa akin. Ako ang mag-o-order para sa iyo. Sige. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ang anak ng daga, marunong maghukay. Ginoong Wang, ang iyong anak ay talagang kahanga-hanga. Ha ha ha. Ang mga tagumpay na mayroon ako ngayon ay lahat dahil sa aking ina. Kung hindi dahil sa kanya, ako. Walang hiya. Ito, Dot ang katabi ng chairman, si Butler Wang. Sa bahay ng chairman, nagtrabaho siya ng ilang dekada, mataas at makapangyarihan ang kanyang posisyon. Talagang hindi natin siya kayang saktan. Ay nako, ang galing talaga ng anak ko. Hindi pa man siya nakaupo sa pwesto. Dot ang butler ng chairman, ay dumating na para batiin siya. Kayo, ay dapat tumingin sa salamin. Ikaw ba ang bahala dito? Ano ang ibig mong sabihin? Oh, huwag mong isipin na espesyal ka, dahil lang ikaw ang butler ng chairman. Hindi ka naman. Sinasabi ko sa'yo, ang anak ko, ay malapit ng maging, ang general manager ng Sterling Group. Hindi mo kayang saktan siya. HMPH. Walang ingat kang gag. Dalhin mo ang bagay na ito pabalik sa bilya. Opo. Hoy, hoy, hoy. Ma, Mga tao, ang hotel ay magsasara ngayong araw, at hindi natatanggap ng anumang bisita. Mangyaring umalis na kayo. Mr. Wang, ano ang nangyayari? Ngayong araw, mayroong induction ceremony dito, para sa mga bagong elite na sasali sa kumpanya. Kahit ang eldest young master, ay personal na nagpadala ng regalo para sa kanya, ang paggawa nito. Hindi ito angkop, di ba? Ito ay utos ng chairman. Wala kang karapatang makialam. Opo. Ano pa ang hinihintay ninyo? Opo. Itaboy ang dalawang ito. Palabas. ma, ito. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ikaw. Maghintay ka lang. Ang anak ko ay malapit ng maging ang general manager ng Sterling Group. Kapag nangyari yun, tatanggalin ko ang bawat isa sa inyo. Tama. HMPH. Kami ay nasa ilalim ng utos ni Butler Wang. Huwag ka nang magsalita tungkol sa pagiging manager. Kahit na maging general manager ka, wala kang karapatang tanggalin kami. Umalis ka na ngayon. O gagamitan ka namin ng lakas. Ikaw. Kalimutan mo na yon, ma. Huwag mo nang pakialaman ang mga security guard na ito, hindi sulit. Pero, bakit ba kami pinalayas ni Butler Wang? Palabas? At kinuha pa ang mga bagay na dinala natin. Hindi kaya dahil na-offend natin si Emma Chen, di ba? Ha, paano naman nangyari yun? Kung si Zhang Chunfang nga ay talagang isang malaking tao, paano mo hindi malalaman? Simula pa noon ng bata ako, tagalinis lang siya o kaya ay namumulot ng basura. Ganoon na ang buhay niya sa loob ng mahigit 20 taon. Kung talagang malaking tao siya, paano ko malalaman? Sa tingin ko, siguro si Zhang Chunfang ang nagpapanggap na chairman ng Shouchang Group at nahuli. Kaya pati tayo, tina-target na ni Butler Wang. Tayo, nadamay lang tayo dahil sa kanya. Ay naku, kasalanan ko to, naging mabait ako sandali. At naisip pang bigyan siya ng pera. Kung alam ko lang, pinapalayas ko na sana siya. Ng mga guard, hindi sana. Lumala ng ganito ang sitwasyon. Hay naman. Tulad nga ng sabi nila. Ang anak ng dragon ay dragon, ang anak ng phoenix ay phoenix. Anak kita, Wang Xiaomei. Ang kabutihan ng puso mo, ay mana din sa kin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Elenan, ma. Kung talagang tayong na-offend, ang chairman, ano na ang mangyayari sa manager position ko? Hi, anyway, sa loob ng 3 araw, mag-uumpisa ka na sa opisina. Pagdating ng panahon, magpaliwanag ka sa chairman. Kung talagang may problema, isisi mo na lang kay Zhang Chunfang. Ma, ikaw pa rin ang pinakamagaling.
May tatlong maliliit na oso na magkasamang nakatira. Si Papa Oso, si Mama Oso, at si Baby Oso. Si Papa Oso ay mataba, si Mama Oso ay napakapayat, si Baby Oso ay napakagwapo. Lumalaki ng lumalaki araw-araw. Sapat na ang edad mo para mas alam mo na ang dapat gawin, kaysa gumawa ng mga ganyang batang-batang kalokohan. Oh, nanay, nag-aalala lang ako sa'yo. Noong mga nakaraang araw, dahil sa sitwasyon ni Zhang Feiyuan, mukhang malungkot na malungkot ka, at ngayon, sa wakas ay nakangiti ka na. Siyempre naman, mahigit 20 taon ko siyang pinalaki. Paano ako hindi magkakaroon ng nararamdaman para sa kanya? Pero, mayroon naman akong anak na tulad mo. Isang masunuring anak, magiging maayos din ang lahat. Mabuti naman. Nanay, dapat tigilan mo na ang pagpapanggap bilang tagalinis, di ba? Bakit hindi ka sumama sa akin? Para magbakasyon sa ibang bansa, bumili ako ng isla. Halos tapos na ang Renovasayon. Sa tingin ko magugustuhan mo ito. Alam ng nanay mo na masunurin ka. Pero, ang plano ko talaga ay iwan ang Shuchang Group kay Zhang Feiyuan. Pero sa akin talaga siya, makasarili at mapag-imbot. Ang paggawa sa kanya bilang manager ay mali mula pa sa simula. Ngayon, panahon na para ituwid ang mga bagay. Ano man ang desisyon mo, nanay. Susuportahan kita. Pagkatapos mong ayusin ito, kailangan talagang sumama ka sa akin, sa ibang bansa, at magpahinga ng mabuti sa loob ng ilang taon. Para maayos na gabayan si Zhang Feiyuan, palagi kang hands-on, ginagawa ang pinakamahirap at pinakapagod na trabaho, at marami kang tiniis sa kalusugan mo. CJ, makikinig ang nanay mo sa'yo. Pagkatapos kong tapusin ang mga bagay sa kumpanya, ang lungsod na ito ay wala ng anumang bagay na magpapanatili pa sa akin dito. Gaya ng inaasahan sa Shuchang Group, talagang kahanga-hanga. Kung hindi ko kinilala si Wang Xiaomi bilang aking tunay na ina, paano kaya ako magkakaroon ng pagkakataon na tumayo rito? Mula ngayon, magiging kumpanya mo rin ito. Halika, pasok na tayo. Engan. Zhang Chanfang, anong ginagawa mo rito? Nasaan ako? Kailangan ko bang magpaliwanag sa'yo? Tigilan mo ang pagpapanggap. Alam mong magaling ang anak ko. Noong nakaraan, hinabol mo siya at nagkagulo sa graduation ceremony niya. At ngayon, tingnan mo ito. Alam mong malapit nang maging manager ng Shuchang Group ang anak ko at dumiretso ka sa kumpanya. Kayong dalawa, huwag kayong masyadong mag-akala sa sarili ninyo. Kumpanya ito, hindi sala ninyo. Bitawan mo. Bitawan mo. Kahit bitawan kita, makakapasok ka ba? Mataas na uri ng opisina ito. Ikaw, isang ordinaryong tao. Malamang hindi ka makakadaan sa pangunahing pasukan. Sa sariling paghahanap buhay ako umaasa. Anong karapatan mo? Nasiraan ako rito. Tungkol naman sa inyong dalawa, dapat ninyong pahalagahan ang magandang panahong nararanasan ninyo. Dahil sa lalong madaling panahon, wala na kayong matitira. Ikaw, ang lakas ng loob mong sumumpa sa akin. Hindi mo pa man naaupo. Sa pwesto ng general manager, nagmamalaki ka na at nananapak sa Shuchang. Kung sakaling makuha ko talaga ang kumpanya ninyo, hindi ba't ang buong Shuchang ay mapapasailalim sa'yo? Ikaw na magandang janitor, ang lakas ng loob mong manapak sa akin. Lalabanan kita. Ma, huwag kang padalos-dalos. Ito ang Shuchang Group. Kung magkakagulo ka rito, maaapektuhan ang usapin sa pagbili ng kumpanya. Zhang Chanfang, kaya pala ang tapang mo. Umaasa ka sa amin na hindi magkakagulo rito, di ba? Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo para maintindihan mo? Ikaw ang humarang sa akin kanina. Pinigilang lumapit. Sige, sabi mo may negosyo ka rito. Kung gayon, pumasok ka at patunayan mo. Matagumpay ang pagkakakilala. Siya. May facial recognition system ang entrance ng Shuchang Group. May access siya para makapasok. Talaga bang nakapasok siya? Posible kaya? Nasa Shuchang Group, may connection talaga siya. Nako, anak. Ikaw, masyado kang knave. Itong Shuchang Group, kahit impressive, kailangan pa rin ng tagalinis. Ang tagalinis ay staff din. May access siya, normal lang yan. Ibig mong sabihin, tagalinis lang siya rito. Ano pa ba? Hindi mo naman naisip na siya ang chairperson, di ba? Paano mangyayari yon? Sa nakalipas na 20 taon, tagalinis lang si Zhang Chanfang. Maaga gumigising, gabi umuwi. Kung siya ang chairperson, hindi ko ba malalaman? Eksakto. Nako, anak, ngayon ay unang araw mo sa trabaho.
Sakto ang timing. Kailangan din kitang-kita ng chairperson para pag-usapan ang acquisition deal. Pasok na tayo. Hindi tayo dapat mahuli. Tara na. Sandali lang po. Papunta na po ang chairperson. Okay lang, okay lang. Hindi kami nagmamadali. Abala ang chairperson, kaya expected ang paghihintay. Oo. Hindi kami nagmamadali. Ay nako. Anak, tingnan mo. Ito ang proposal ng Shochang Group para i-acquire ang kumpanya natin. Inalok nila ng... Wow! Napakataas na presyong 10 bilyong dolyar. Ma, kapag na-sign at naging effective ang kontrata, hindi ka ba magiging sobrang yaman? Ano yan? Kumpara sa Shochang Group, ang kumpanya ko ay wala. Anak, ikaw, sa Shochang Group, mas malaki ang opportunities mo. Kapag nakita natin ang chairperson, siguraduhing magsalita ka ng maayos. Naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Ma, huwag kang mag-alala. Siguro dumating na ang chairperson. Pasok. Tagapangulo, nandito na po sina Ethan at Sofia. Nakarating na po sila. Nandito na sila. Papasukin mo sila sa opisina ko. Opo. Ethan, Sophia, ano kaya ang itsura ng mukha ninyo kapag nakita ninyong ang nasa opisina ng C? Ay ako pala. Akala ko dumating na ang tagapangulo. Tapos na ang meeting ng tagapangulo. Naghihintay na po siya sa inyo, sa kanyang pribadong opisina. Sundan ninyo po ako. Nakita mo, ang tagapangulo ay sa kanyang opisina. Tayo pinapapasok. Ibig sabihin, seryoso siya sa acquisition plan natin. Bilisan natin. Huwag nating patagilan ang tagapangulo. CJ. Magandang araw po, tagapangulo. Ako po si Ethan. Pinaandar ko lang kayo ngayon para mag-usap-usap lang. Huwag kayong kabahan. Oo. Ma, bakit parang pamilyar? Ang boses na yon? Parang boses ni Clara. Ano? Tingnan mo yung likod. Mukha nga siyang medyo katulad niya. Si Zhang Chunfang ba yan? Naglalaro lang yan. Kailangan kong tingnan. Anong kailangan mo? Gusto ko lang sana makipag-usap sa chairman. Diyan ka lang. Kapag walang utos ang chairman, walang pwedeng lumapit. Sige, nakuha ko na. Hindi naman siguro, di ba? Si Zhang Chunfang, ang lakas ng loob gawin to sa headquarters ng Shochang Group, magpapanggap bilang chairman. Hindi ba't naghahanap lang yan ng gulo? Totoo yan. Nakikita ko yung kumpanya ni Emily Wang. Parang hindi naman siya talaga ang nagtayo. Oo. Kumpanya yan ng asawa ko. Anong nangyari pagkatapos? Nagkasakit siya at namatay. Basta, gumawa siya ng testamento, at inilipat lahat ng shares ng kumpanya sa akin. Hindi ko inaasahan na magkaka-interes ka sa aming kumpanya. At, gagastos ng napakataas na halaga para makuha ito. Talagang karangalan ko ito. Kung gayon, parang wala ka talagang alam tungkol sa sarili mong kumpanya. Kahit na ano pa, dahil nakuha mo na ang kumpanya, mula ngayon, ang mga empleyado ko ay sayo na. At saka, si Fei Yuan ay sumali na rin sa Shochang Group. Sa hinaharap, tiyak na matutulungan ka niya. Opo, Chairman, totoo ang sinabi ng nanay ko. Bagamat bata pa ako, sa eskwelahan, ako ay laging isang leader ng student council. Narinig ko na si Zhang Feiyuan ang iyong kamakailan lang nakilalang anak na tunay. Kaya sa lahat ng mga taong ito, sino ang nagpalaki sa anak mo? Ito ay... Aking inang ampon. Isang, tagalinis lang ng kalye. Hindi naman siya dapat pag-usapan. Sa iyong paningin, ang pagiging tagalinis ng kalye ba ay isang nakakahiyang trabaho? Siyempre hindi. Nagkakamali ka. Ito lang, kung malaman ng chairman na hinamak ko ang aking inang ampon, tiyak na magkakaroon siya ng masamang impresyon sa akin. Hindi, kailangan kong baguhin ang aking sinabi. Ang aking inang ampon ay hindi gaanong nakapag-aral. Isang tagalinis lang siya, kasama ko siyang lumaki, at marami akong pinagdaanan. Kaya sa sinasabi mo, ang iyong inang ampon ay hindi isang mabuting tao. Gusto mo siyang itakwil. Tama ba? Siyempre hindi. Bagamat ang aking inang ampon ay hindi gaanong nakapag-aral. Isang probinsya na lang siya. Ako ay tiyak na hindi isang tao, walang utang na loob, ngayong may pera na ako. Pagtutulungan ko pa rin siya, sa kanyang pagtanda. Talaga? Siyempre.
Kapag ina na magpakailanman. Bagamat ang aking inang ampon ay hindi isang mabuting ina. Kailangan ko pa ring maging isang mabuting anak. Haha. Napakabait mo palang anak. Napakabait na. Pinilit mo ang iyong inang ampon na lumuhod at magmano sa iyong inang tunay, isang taong kahapon mo lang nakilala. Chairman, kayo, paano ninyo nalaman? Si Zhang Chunfang ba ito, ang taong iyon? Ay nagsasalita ng kung ano-ano dito. Ang kapal ng mukha mo, ang kapal ng mukha mong, hamaki ng aming chairman. Hindi ko ginawa. Wang Xiaomei, Zhang Feiyuan. Pareho kayong tumatawag sa akin ng baby at darling. Hindi nyo ba naisip na ako talaga ang chairman ng Shuchang Group? Ang chairman. Anong ginagawa mo rito? Ito ang Shuchang Group. Ako ang chairman ng Shuchang Group. Wala ako rito. Saan pa ba ako pupunta? Wala talaga akong oras para makipag-usap ng kung ano-ano sa'yo. Yung chairman ng Shochang Group, nasaan na ba talaga siya? Ma, bakit ka nagmamadali? Yung dapat mag-alala ay siya. Isang tagalinis, ang lakas ng loob na umupo sa upuan ng chairman. Sabihin mo nga, kung nalaman ng chairman, ano kaya ang gagawin niya sa kanya? Eksakto. Ikaw ito, naghahanap ng gulo. Hindi mo na kailangan kami ang gumawa ng paraan. Guardia, nasaan ang guardia? Anong sinisigaw-sigaw mo dyan? At ikaw, ang lakas ng loob mong makipagsabuatan kay Zhang Chunfang. Itong maliit na kasabwat para lokohin kami. Ikaw ba ay tinanggap niya? Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang empleyado ng Shochang Group. Sa tingin ko kayong dalawa, ay gusto nyo na yatang mamatay. Sa tingin ko, ikaw ang gustong-gusto ng mamatay, na nagsasalita ka ng walang galang. Sa harap ng chairman, talagang hindi mo alam ang lugar mo. Tama na, dahil hindi sila naniniwala sa akin. Puntahan mo si Supervisor Son. Pagkatapos, malalaman na ang katotohanan. Opo. Ano? Hindi na kaya ng pagpapanggap, pinalalayas mo na siya ngayon, Zhang Chunfang. Pinakawalan mo siya noon. Pero ngayon, hindi ka na makakatakas. Bilisan mo, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Narinig mo ba? Sinabi ng nanay ko na lumuhod ka at magmano sa kanya. Bilisan mo. Kaya sa lahat ng mga taong ito, wala akong naramdamang pagmamahal sa'yo. Kahit katiting. Siyempre naman. Simula noong bata pa ako, laging kong iniisip kung bakit ang nanay ko ay tagalinis lang, samantalang ang nanay ng iba ay napakaganda at makisig. Ang mga anak nila ay masayang nabuhay mula pagkabata. Maraming taon na ang lumipas. At sa wakas ay hinintay ko, hanggang sa magkaroon ako ng mayaman at makapangyarihang tunay kong ina. Sana ikaw ay lumayo ng lumayo sa akin. Sa mga nakaraang taon, lahat ng oras ko at lahat ng lakas ko ay inialay ko sa'yo. Ito ang aking pinakamamahal na mga ari-arian. Tinuruan kita ng katapatan, kabutihan, at responsibilidad. Ito ang mga katangiang mas mahalaga kaysa pera, kaya sa paningin mo, walang kwenta ang lahat ng ito. Ang mga sermon mo ay sawang-sawa na akong pakinggan. Gusto ko ng pera. Gusto ko ng mas magandang buhay. Naiintindihan mo ba? CJ, dahil desidido ka na, hindi na kita pagbibigyan. Anong klaseng tao ka? Karapatan mo bang magingay na parang aso dito? Sinabi ng anak ko na dapat kang lumuhod. Narinig mo ba yun? Ikaw, Anong ginagawa mo? Itigil mo yan agad. Supervisor Son, ito si Zhang Chunfang. Nag-aahasang gamulo sa Shochang Group. Aayusin namin siya, ngayon din. Ikaw, ang kapal ng mukha mong sabihin na treasure ang chairman. Sa tingin ko, ayaw mo na talagang mabuhay. Anong sinabi? Supervisor Son, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi namin sinumpa ang chairman. Sinumpa namin ang minamahal na anak ni Zhang Chunfang. Anak, Sa tingin ko, katulad ka ng nanay mo, sawa ka na sa buhay. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng walang galang. Sa harap ng chairman. Baliw ba kayo? Sino ba tong chairman na to? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng mga taong katangahan ninyong dalawa. Ma, ayos ka lang ba? Ayos lang si Mama. Chairman. Nang makabalik ako sa kumpanya noon, pinagalitan ako ni Butler Wang. Isa lang akong maliit na empleyado. Hindi ko pa kayo nakikilala, kaya sa graduation ceremony, hindi ko kayo nakilala. Chairman, huwag niyo po sana ipagdamot sa akin yun. Nitong mga nakaraang taon, ginamit mo ang pangalan ng Shuchang Group para magmalaki. Sa bandang huli, mayroon pa ring magpaparusa sa iyo
ayon sa patakaran ng kumpanya. Chairman, maging mapagpatawad po sana kayo at huwag ipagdamot sa akin. Kung parusahan man ako ng kumpanya, karapat-dapat yon. Karapat-dapat yon. Supervisor Sun, ano nang tawag mo sa kanya kanina? Sa kanya? Oo, isang mabahong tagalinis lang yan. Kayo, tumahimik kayo. Kayo ang may kasalanan, mga tanga kayo. Kung hindi dahil sa inyo. Paano ko nagawang magsalita ng walang galang sa ating chairman? Pero, Sa lahat ng mga taong ito dahil sa iyo. Namuhay ako ng nakakubli. Umaasang lalaki kang malusog at maayos. Ngayon, ganap na ako'y nabigo sa iyo. Kaya't, nag-post na rin ako ng litrato ko sa opisyal na website ng kumpanya. Kung gusto mong malaman ang totoo kong pagkatao, pumunta ka sa opisyal na website ng Shuchang Group. At malalaman mo. sa opisyal na website, may litrato ng chairman. Tingnan natin kung paano ka magkukunwari ngayon. Hindi pwede. Paano naging litrato mo ang nasa to? Anong hindi posible dito? Sinabi na sa'yo ng nanay ko na siya ang chairman ng Apex Group. Bulag ka lang. At ayaw mong maniwala. Hindi pwede. Kung totoong chairman, siya ng isang kumpanya, bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Bakit? Kung sinabi mo sa akin noon na napakayaman mo pala, mangyayari kaya ang ganito ngayon? 20 taon kitang pinalaki. Inaasahang magiging isang taong may silbi sa lipunan. Pero ikaw, pera lang ang iniisip mo. Dahil sa pera, kaya mo pangang talikuran ang sarili mong ina. Hindi ko kailangan ng anak na ganyan. Totoo bang siya ang chairman? Paano nangyari yun? Naniniwala akong malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung ako nga ba ang chairman o hindi. Anong ibig mong sabihin? Hello? Ano? Ang Apex Group ay kinansela ang pagbili sa kumpanya natin. Dahil na-offend ko ang chairman ng Apex Group. Clara, alam kong nagkamali ako. Huwag mong kanselahin ang pagbili. Ma, tumayo ka. Ano naman kung siya, ang chairman ng Apex Group, ano naman? May sarili kang kumpanya. Hindi mo kailangang magmakaawa sa kanya. Hindi. Ang kumpanya ko ay malapit ng mabangkarote. Ano? Ate Chunfang, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Hindi lang alam mong nagkamali ka ang problema. Ang alam mo lang, tapos ka na. Nagpa-imbestiga na ako sa kumpanya mo. Magulo ang mga linya ng negosyo mo. Ikaw mismo, ninakaw mo ang pondo ng kumpanya. Ang dahilan kung bakit nagtagumpay ang kumpanyang ito ay dahil lamang sa mga matatagal na empleyadong ito. Pero, takot kang magbahagi ng kita, kaya tinanggal mo ang lahat ng mga matatagal na empleyadong ito. Pero Wang Xiaomi, dapat nga kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman na ang binibili ng Shuchang Group ay isa pa lang ganito kagulong kumpanya. Hindi, Ate Chunfang. Tulungan mo pa ako ng isang beses. Nakikiusap ako sa'yo. Kung hindi mo bibilhin ang perang ninakaw ko, hindi ko kayang bayaran ang pampublikong perang iyon. Makukulong ako. Tinulungan na kita minsan. 20 taon na ang nakalipas, hindi mo siya kayang buhayin. Kaya iniwan mo siya sa tabi ng daan. Ako ang nagligtas sa kanya at pinaghirapang. Pinalaki siya sa loob ng 20 taon. Pero ikaw, paano mo ako ginanti? Tama na. Nagmamalaki ka ngayon, di ba? Sa graduation ceremony, binigyan kita ng pagkakataon. Basta binigyan mo lang ako ng 1 milyon. Hindi ba ako sanay kumilala sa'yo bilang aking ina? Ibig mong sabihin, nagkamali ako. Hindi ba? Malinaw na may pera ka. Kung sinabi mo lang sa akin noon, kung ganito karami pala ang pera mo, hindi kaya sana, ganito ang nangyari ngayon? Kung dahil lang sa pera, kaya mo ako kikilalanin bilang iyong ina. Ang ganoong klaseng anak, hindi ko kailangan. Mas magaling kang magsalita kaysa kumanta. Sa huli, hindi ba't dahil lang na hindi ako yung tunay mong anak? Tingnan mo siya. Bakit siya mayamang second generation, habang ako ay isang mahirap na estudyante lang? Ang ibig mong sabihin, paborito ako ni nanay? Hindi ba? Siyempre hindi. Nagnegosyo ako sa ibang bansa, sa sarili kong kakayahan, at sa gabay ni nanay. Pero wala akong nagastos, kahit 1 sentimo kay nanay. Pero ikaw, nang araw na gumraduate ka, napagpasyahan ni nanay, na ibigay sa'yo ang buong Shuchang Group. Ang buong Shuchang Group. Dahil lang sa isang karaniwang general manager ng Shuchang Group. Ganito ang trato mo sa akin. Bibigyan ka ulit ni nanay ng pagkakataon. Basta't gusto mong bumalik, mapapatawad ka ni nanay. Ang kasunduan sa paglipat ng kumpanyang ito ay may bisa pa rin. Ang dokumento ng paglipat ng kontratang iyon.
Ay totoo. Siyempre, totoo iyon. Sa lahat ng mga taong ito, ang dahilan kung bakit hindi ko inihayag ang pagkatao ko, ay dahil inasam kong matuto ka muna maging tao, isang mabuting tao, bago maging isang mayaman. Hindi dahil sinadya kong hindi ka bigyan ng pera, kundi kung para sa pera, inaasam ni nanay na, mabuhay ka ng malusog at masaya. Nagkamali ako. Mukhang wala tayong ugnayan ng ina at anak. Hindi ganoon. Nanay, alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Pakiusap, kumalma ka. Suntukin mo ako. Ikaw. Suntukin mo ako para kumalma ka. Okay. Pakiusap, patawarin mo ako. Ang ugnayan nating ina at anak ay pinuto ng iyong sariling mga kamay. Hindi ba't minamaliit mo ang mga mahihirap? Hindi ko sila minamaliit o yung mga nagwawali sa kalye. Mula ngayon, kayo ay matututo. Kumita gamit ang sarili ninyong mga kamay at maranasan ang pagpupunyagi at hirap ng bawat isa. Tao, hilahin ninyo palabas ang dalawang iyan. Hindi tinatanggap ng Shou-chan ang mga taong ganyan. Hindi, nanay. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Nanay, malamang pagod ka na. Hayaan mo akong ihatid ka para magpahinga. CJ, buti na lang. Mayroon pa rin ako, isang mabuting anak sa tabi ko.